Nanatiling nakatayo si Kalia, napapalibutan ng makapal na alikabok at mga durog na bagay. Sumimangot siya at bamulong sa sarili, nagtataka kung sumabog na ang lahat ng bomba. Mula sa itaas, isang guhit ng liwanag ang bumulusok patungo sa kanya. Ang nagliliwanag na puwersa ay tumama sa kanyang braso, nagpatalsak sa kanya pabalik ng ilang hakbang, at nayanig ang kanyang katawan mula sa tindi ng impact. Sa sandaling iyon, si Logan na tumalon ng mataas sa ere, sinasaklaw ang distansya sa isang iglap, mahigpit na hawak ang espada habang humahampas ng buong lakas. Walang alinlangang nagliliyab ang kanyang mga mata sa pagpupersige. Ang atake ay lumalim at nagpakuyom sa mga ngipin ni Kalia sa sakit. Nakita ito ni Logan ang aura na nakapalibot kay Wiccan Kalia ay biglang nabaliktad at nagkawatak-watek. Tila ang mismong asensya ng aura fusion ay giniba sa harap ng kanyang mga mata. Nangunot ang noo ni Logan sa pagkalito, dahil ba iyon sa hamin ng aura ni Kalia matapos ang mga pagsabog, o sadyang tumalas lang ang kanyang sariling pandama sa ilalim ng matinding panggigipit. Tuminik ang kanyang titig, lumalamig, ngunit kumakapit pa rin siya sa pakiramdam na mayroon pang pag-asa. Sa ibang bahagi ng labanan, isang subordinate ni Clayton ang biglang sumigaw, ang Storm Sword Army. Nawala ng kulay ang mukha ni Clayton, at nanginginig ang buo niyang katawan habang nababalutan ng pag-aalinlangan ang kanyang mukha. Ang Storm Sword Army at kasama ang isang Transcendent. Narito mismo, isang boses ang tumawag, Lord Clayton, na nagpatigil sa kanyang pagkabigla. Nakatayo si Logan sa di kalayuan. Sa isang biglaang paggalaw, mayroong ibinato si Logan patungo kay Clayton, na nagpaiwan sa kanyang nakatitig sa pagkabigla. Hawak niya ngayon ang isang tungkod na may matinding presensya. Bago pa man siya makabawi, narinig niya ang boses ni Logan, gamitin mo ito. Nagkukurap si Clayton, nalilito. Ang Staff of Bifrost, bakit mo binigay ito? Ngunit bago pa siya makatapos, bigla nang naglaho si Logan ng walang bakas. Mahigpit na hinawakan ang tungkod, lumaki ang dibdib ni Clayton sa pasasalamat. Nanginginig ang kanyang boses habang bumubulong, Lord Logan, tinanggap ko ito bago ako makapag-isip. Ngunit alam kong hindi ito isang bagay na maari kong angkinan. Bigla, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa mismong tungkod na nagpagulat sa kanya. Spell Acceleration, Mana Amplification, Mana Efficiency Boost. Itinaas ni Clayton ang tungkod, at inilabas ang lakas nito. Ang mga apoy ay umugang paitaas na parang nilalamon ang mismong espasyo sa paligid niya, nanginginig ang kanyang katawan sa ilalim ng matinding puwersa. Malapit na itulak si Victor pabalik ng hangin. Lumaban siya sa pressure, lumapit at sinabi ni Rhea, Master, nakikipaglaban na naman si Logan sa isang Transcendent. Sinikap ni Clayton na patatagin ang tungkod at sumagot sa pamamagitan ng pagdiin ng kanyang mga ngipin, alam ko. Pero ngayon iba ito, namaga ang mga ugat sa kanyang mga kamay habang nakikipagbuno siya upang mapanatili ang kontrol sa artifact. Ang Staff of Bifrost ay nagtataglay ng napakalaki at nakakatakot na kapangyarihan, ang parehong kapangyarihan na dating nagpahintulot kay Bifrost na maglunsad ng mga spells na yayanig sa mundo. Tumulo ang pawis sa noo ni Clayton, ngunit dahan-dahan siyang nagsimulang mag-synchronize dito. Isang kilabot ang sumiklab sa loob niya. Sa tulong nito, kahit na ang spell na iyon ay maaaring maisakatuparan. Iwinagayway niya ang tungkod, sumabog ang apoy sa kalangitan, nilalamon ang espasyo sa paligid niya sa isang naglalagablab na impyerno. Isang matalinong pag-iisip ang tumakbo sa kanyang isipan. Sa gitna ng mga magic ng Earth Element, ito ang threshold, ang unang hakbang patungo sa pagiging isang Transcendent. Lumapag si Logan, at nahati ang lupa sa ilalim ng kanyang mga bota habang kumakalat ang shockwave. Nayanig ng marahas ang lupa, ginulat si Logan at si Kalia. Sa kabilang banda, huminga ng malalim si Clayton, itinaas ang tungkod habang bumubuhos dito ang matinding enerhiya. Umugang ang kanyang boses, gravity control. Kumalat ang puwersa sa buong labanan, binabaluktot ang hangin mismo. Nanlaki ang mga mata ni Kalia, isang kakaibang pakiramdam ng uneasiness ang mabilis na nag-flash sa kanyang mukha. Ang pagdami ng kapangyarihan ay nagdulot ng mga lamat sa lupa, at mga haligi ng liwanag ang umakyat paitaas habang siya ay hinihila pababa. Tumigas ang ekspresyon ni Kalia, ang pressure na ito. Hindi ito matatagalan.
Itinusok niya ang kanyang espada sa lupa, sinusubukang patatagin ang sarili, habang nagngingit-ngit sa galit. Kahit ang aura ay hindi ito kaya. Huwag mong sabihin na ito ay Sixth Circle Magic. Tumaas ang kanyang pagdududa. Ang McLean ay may mage. Naglalabas siya ng mga sumpa sa ilalim ng kanyang hininga. Tinitigan niya si Logan ng may matinding pagkamuhi. Walang iyaka, kahit na nakatali ako ng magic, hindi ako magpapatalo sa iyo. Nabaluktot ang kanyang mukha sa galit. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang mga muka habang humigpit ang kanyang hawak sa kanyang sandata. Ngunit sa ilalim ng kanyang puot, ang kanyang isipan ay gumugulo. Pero ang mga kabalyero at sundalo, malaki ang mawawala sa kanila. Kasalanan ko, napakabilis ko, masyadong sabik na sundin ang kahilingan ni Bifrost. Dapat dinala ko ang buo kong puwersa. Pinanood siya ni Logan na nahihirapan, mabigat ang kanyang pananahimik, bago sa wakas ay nagsalita, ang kanyang tono ay kalmado ngunit matatag. Alisin mo na ang iyong mga tropa, Marky Kalia. Ayaw ko ng lumaban. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Kalia, na nagdulot ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit ang puot ay bumalik, kumuyam ang kanyang panga habang nagliliyab sa galit ang kanyang mga mata. Ang kanyang pulang kapa ay marahas na umihip sa bagyo habang umuugong siya, ang aura ay sumiklab sa isang vortex na nagpalabas sa hangin. Ang mga talam ng hangin ay sumisigaw sa paligid niya habang ang kanyang buong katawan ay umiikot sa bagyo. Ang boses ay umugang na parang isang hayop, huwag kang magkunwari na lukuhin ako. Nangunot ang noo ni Logan, itinaas ang espada bilang panlaban, at ang galit ay bumabalot sa kanyang boses. Napamura si Logan sa sitwasyon. Isang matinding banggaan ang sumunod, bumulusok ang mga apoy na parang isang umuugong na impyerno. Sinasaklaw ang liwanag na nagmumula sa katawan ni Kalia, na nagpaurong sa kanya. Sumigaw si Logan ng paos, sinabi ko sa iyo na ayaw ko ng lumaban. Isang nakakabulag na hiwa at ang shockwave na dala nito ay nagbukas sa lupa, nagtulak kay Kalia pabalik ng may masakit na simindot. Ang kanyang mga ngipin ay umugang, umumbok ang mga ugat habang nababaluktot ang kanyang mukha sa galit at kawalan ng pag-asa. Nagliliyab, walang alinlangan. Ang tanging ginagawa niya ay durugan ang iba sa pamamagitan ng brute force. Paano niya matataboy ang aura sa pamamagitan lamang ng pisikal na lakas? Ang kanilang mga espada ay nagbanggaan ng paulit-ulit. Si Logan, nang inig ang boses, sinubukan muli na magpaliwanag. Tigilan mo na ito, sa tingin mo ba ay makakaligtas ka kung pareho tayong maglalabas ng buong lakas? Ngunit lumaki lang ang puot ni Kalia. Huwag mo akong pagtawanan, ang kailangan ko lang ay hanapin ang mage na tumutulong sa iyo. Ang boses ni Logan ay kumalabog sa buong larangan ng digmaan, matatag at hindi matitinag. Kaya't sinabi ko iyan, ang tono niya ay may matinding pananalig, wala kaming intensiyong ipagpatuloy ang digmaang ito. Ang atake ni Kalia ay nanghina, ang kanyang katawan ay nanigas sa gitna ng kilos na parang ang kanyang kalooban ay tinatalyan. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lamambot, at ang mga labi niya ay bahagyang bumukas na tila magsasalita, ngunit walang salitang lumabas. Narinig mo ako, sabi ni Logan na may galit, habang ipinipilmi ang katawan laban sa matinding bigat ng aura ni Kalia. Isipin mo, pinagtaksilan kami ng paksayo ng pangalawang prinsipe. Kaya bakit namin ipagpapatuloy ang pagsali sa digmaang ito? Ayaw na naming mahayla sa mga walang kwentang laban na ito para sa kapangyarihan. Ang tingin ni Logan ay nanatili sa kanya, malamig at humahatol. O balak mo bang hayaan ang paksayon ng pangalawang prinsipe na anihin ang mga bunga? Ang mga salita ay tumagos ng malalim, tumama sa kaibuturan ng pagmamataas ni Kalia. Ang kanyang kapit sa puluhan ng kanyang espada ay humigpit, at bamulong sa sarili upang pakalmihan ang sarili. Hindi, imposible, sinusubukan niya lang akong ibaba ang aking depensa. Ngunit ang kanyang nakakuyom na panga ay nagpahiwatig ng pag-aalinlangan. Kung ang labanan ay tatagal pa, ang resulta ay maaaring tuluyan ng mawala sa kanyang kontrol. Nahuli ni Logan ang bahagyang pag-aalinlangan na iyon at natigilan sandali. Pagkatapos, sa isang mabilis na kilos, siya ay lumingon at itinaas ang kanyang kamay. Mga kabalyero, tigil. Ang mga sundalo ay ibinaba ang kanilang mga espada, nakatayo sa kanilang kinatatayuan. Ang boses ni Logan ay tumaas, matatag at nag-uutos. Mula sa sandaling ito, anuman ang mangyari lahat ng puwersa, atakihin si Weekend Kalia.
Sumunod ang mga kabalyero ni Logan handang umatake. Namutla ang mukha ni Kalia, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga baliw na ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi paniniwala habang ang agos ng mga kabalyero ay sumugod sa kanya. Nawalan na ba silang lahat ng katinoan? Balak nilang itapon ang kanilang mga buhay. Imposible. Ang mismong hangin ay nayanig. Ang presyon ay pamunit sa isang boses na parang may sinasakal mula sa kanyang lalamunan. Pagkatapos, tinutok ni Clayton ang tungkod at sumigaw, "Atake, pipigilan ko siya." Kumulo ang galit ni Kalia habang nagmumura siya sa pamamagitan ng nakakuyom na mga ngipin. "Sampain ka, walang kwenta." Ikalawang alon, sumulong. Sigaw ni Logan, ang kanyang boses puno ng awtoridad. Nakatayo si Kalia na parang nagyelo, tanging ang kanyang mga matang nagpapelang-pelang ang nagpapahiwatig ng kanyang matinding kamalayan sa panganib na papalapit. Ngunit bago pa man makarating ang agos sa kanya, sinabi ng mga kabalyero ni Kalia na, "Protektahan ang Lord." Ipinikit ni Kalia ang kanyang mga mata, na tila naghahanda para sa hindi may iwasang katotohanan na bumibigat sa kanya. Pagkatapos, sa isang paos na boses, siya ay lumuhod. "Sumusuko ako. Tinatanggap ko ang inyong mga tuntunin." Bumantong hininga si Logan, at ginuno siya ng ginhawa. Kung gayon, itigil ang pagsalakay. Utos niya ng matatag. "Tigil, itigil ang lahat ng pag-atake, ngayon." Ibinaba ni Clayton ang artifact, habang hawak ang kanyang ulo. Walang lakas at nanginginig, si Rhea ay tumakbo sa kanyang tabi, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Master," sigaw niya. Dugo ang tumulo sa labi ni Logan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bigat ng hindi nakikitang mga sugat, binugbog ng matinding paghihirap ng labanan. Habang pinupunasan ang kanyang bibig, ang kanyang maputlang mukha ay tumaas na may bahagya, pagod na ngiti. Mapalad na dito nagtapos. Ang kanyang katawan ay masakit, punit at gasgas. Mula ulo hanggang paa, kung siya ay lumaban hanggang sa huling sandali, ang mga nasawi ay hindi maiisip. Malapit na siyang bumagsak. Pagkatapos ay dumating ang boses na paus, hindi matitinag, "Logan McLean." Ang mga salita ay nagpatigil sa kanya. Siya ay nakipag-usap, "Ikaw at ang iyong mga puwersa ay atras mula sa digmaang ito." Pagkatapos ay idinagdag niya, "Ngunit kung di mo tutuparin ang iyong pangako." Ang kanyang mga salita ay naputol ng matatag na pagputol ni Logan. "Hindi namin kailangan ng walang saysay na mga panunumpa. Kami ay tunay na pagod na sa digmaang ito." Hinlik ni Kalia ang kanyang dila sa kasiyahan at sumagot, "Ayos. Kung ikaw, tiyak na mayroon kang lakas na panatilihin ang pangakong iyon." Agad na nagbigay ng kondisyon si Logan, "Kung gayon, mas mabuting umatras kayo ng mabilis." Ipinaliwanag niya pa, ang paksayon ng pangalawang prinsipe ay maglulunsad ng kanilang pagsalakay sa lalong madaling panahon. Umatras sa gulat si Kalia, natisod pabalik na may takot na paghinga. "Ano?" Ngumiti si Logan ng kalmado, halos mayabang. "Ipinadala ko na ang hudyat ng umatake ang inyong mga tropa." Ngunit sa kanyang puso, inamin niya sa sarili, naglalako lang siya. "Ipapadala ko pa lang ngayon." Ang mukha ni Kalia ay nagyelo sa hindi paniniwala habang siya ay lumingon na tila tatakas. Sumisigaw sa pag-iingat, "Tatandaan ko ang iyong mukha, McLean." Hindi natinag si Logan. Lahat ng tropa, umatras, bumalik sa pangunahing kampo ng mabilis. Sa isang kaway ng kanyang kamay, masayang nagpaalam si Logan. Ibinaba ang kanyang braso, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang kanyang ekspresyon ay lumiwanag. Sa sandaling iyon, narinig ni Eileen at ni Kaiselan, na nag-uusap sa tabi. Ang tunog sa likod nila at lumingon upang makita si Logan na nakahiga ng walang galaw sa lupa. Ang kanyang katawan ay nanginginig, at bagaman ang kanyang isip ay dumidilim, siya ay kumapit pa rin sa isang ideya, "Dapat akong magpadala ng mensahe kay Jordan Walterman." Ang kanyang paningin ay lumabo, ngunit ang kanyang mga isipan ay patuloy na naglalayag. Sa isang iglap, mariing ipinikit ni Logan ang kanyang mga mata. Habang si Eileen ay desperadong tumatawag para sa tulong mula sa kalapit na mga sundalo.